Alright guys, pupunta tayo sa lugar kung saan maganda mag-take ng picture. Kaso ang layo pa pala. So maghanap tayo ng sasabayan. Pwede bang makisabay? Oh, sure. Kasi Problema. pupuntahan ako dun eh, magandang spot. Ah, ganun ba? Oo, O tama-tama, magkikisya na papunta ako ako din eh. Sige, Ah, sakay ka talaga? na. Naku, maraming salamat, buti na lang. Sige. May makakasabay ako. Sakay ka. Ay hindi na. Kasi nakakahiya naman. Ha? Makikisabay na nga ako doon papunta eh. Tapos sasakay pa ako. Tara na. Tara. Tara. Salamat talaga ah. Buti Ayos na lang lang. may nakakasabay ako. Siyempre, basta ikaw. Okay na ako dito, sir. Oh, dito ka na lang? Salamat ah. Okay, sige, sige. Uy, Buti salamat na lang. din sa ano. Buti na lang may nasabayan ako. Salamat Okay, ah. okay naman, okay Oo, naman. okay na. Dito na ako eh. Sige, sige, Sige. ingat ka. Bye. Salamat talaga. Matindi to. Matindi to ah. Magandang araw sa lahat. Nandito tayo sa Iba yung magandang lugar sa Pilipinas, dito sa Victory Peaks, dito sa may Infanta, Quezon. Yan. Dinala tayo ng ating guest dito. Syempre. Pakilala muna natin yung ating guest is, syempre yung bata pa kami. Idol ko na to. Hindi, mas matanda ako sa kanya, definitely. idol. Ito si Hate Photography. Welcome Hi, sa guys. welcome sa ating. Hindi ko alam kung ano bang tawag dito. Ano ba to? Ano ang Is ang this a naisip ko podcast? kasi ano eh, hindi eh. Parang ano eh, parang ikaw ako, totoong tao. Kasi matindi yan, it's all about you, it's all about me. Ganun Ikaw lang. ako, totoong tao. Oo. Matindi. Nung matindi. yung inisa-isa ko, pangit eh. Ikaw, T. Parang Totoong ano yun, tao. Parang ano yun ah. IATF. parang policing ano. Puro vowels. Okay, si Hate kasi is definitely alam naman ng lahat yan. Photographer yan, may same channel din yan. Vloggerist, nature lover, ganyan. Pero bago ako manghula sa kung anong meron siya, si Hate na lang. Hate, introduce yourself. Hi guys, I'm Hate, human, Filipino, and a photographer. Kala ko magtutuloy dun sa mga trademark eh. Pero yun nga, plug mo na agad yung mga social media accounts. Yun pala. Kung gusto nyong matuto about photography, basic photography, nature, landscape, kung ano-ano pang about sa photography, punta lang kayo sa channel natin sa Facebook and channel natin pero sa Facebook no? Oo. Sa page natin sa Facebook Nabili, and sa channel nabili. natin sa YouTube, Hate Photography TV, and nandun yung mga content natin about sa photography. Almost all naman ng content doon is about photography. Meron lang mga singit-singit ng mga adventure natin, like motovloggings, pagre-repair ng ganito, pagkakalikot ng ganito. Pero Natumba yung motor, ganyan. natumba yung motor, gano'n, nagasgasan, pininturahan, nag-change oil. 'Di ba? Related pa rin naman sa photography. Pero kasi Photography, ginagamit natin yung mga bagay na inaayos natin doon sa pagpunta or sa pag-create din ng photo. So, photography naman kasi, hindi naman kasi siya humihinto sa mismong photography lang rin eh. Like, halimbawa, landscape photography. Ang kailangan mo lang bang skill doon is photography ng pagkuha ng bundok, di ba? Hindi naman. Kailangan mo pumunta doon sa isang lugar. And yung pagpunta doon, kailangan mo ng transportation, yung logistics, yung mga bagay-bagay na kasama pa doon to create a photo. So, yun yung ng topic natin. Mga topic doon sa channel. May So, mga issue subscribe rin. na lang kayo. Mga issue rin. May mga issue. Kasi about photography pa rin. Oh, Yan, photography yan. pa rin. So, okay. Matagal na kami magkakilala. Actually, magkalapit lang kami ng tahanan. So, hindi rin namin alam. Tayo. Hindi rin namin alam yung saan. Wala kaming contact kung nagplano ba kami mag-photography or something. Walang ganun. Oh, walang wala. ganun. Bigla na lang, uy, No? nagpo-photography ka pala. Uy, photography ka pala. Okay. Sa'yo, Hate. Start tayo sa Atindihan. paano ba nagsimula yung sa photography? Saan ba? Na camaraderie ba? Paano ba napunta ron? Kasi definitely bata. Kailan ba yon? Kailan ba at paano? Maganda. Walang gears to ha. Maganda Ibig sabihin, yan, paano muna? Paano? Kasi madalas yung iba, kasi sinasabi nilang, gusto ko mag-photography, hindi ko alam simulan. Pero ang naisip ko, lahat ng tao nagsimula lang eh.
Oo. Nang wala hindi naman plinano, hindi naman nag-isip, di ba? So, sa'yo, on your part, being a landscape photographer, paano ba nagsimula? Sa akin kasi bata pa ako, bata pa tayo noon. Noong unang panahon, 12, that was mga, last year ago. Bata mga pa tayo last year. 2013. Hindi, 2010 talaga. 2010. Naalala ko yon na may Facebook na noon May Facebook na noon. Alam ko may Facebook na noon. Nakakita ako ng magandang picture sa Tapos Maganda. maganda yung composition, Okay, hindi magandang sige. subject. Linawin natin. Maganda total composition. Kasi Tapos dami rin maganda sa magazine ko tama, nun eh. tama. Oh, iba yung magazine pa pala noon. Sorry. Alam po ba nila yon? Sana yung sa bagay, nanonood naman nito siguro. Hindi namin alam. May nanonood ba? Guys, comment naman kayo dyan. Ako yung nanonood din eh. Piniplay ko lang maghapon. Kami lang rin naglolokohan dito eh. Okay, paano yun? Yun, nakakita magandang photo. Tapos sabi ko, ang ganda naman ng picture. Kasi noon, pag may camera ka, either mayaman ka or professional photographer ka. And yung nakita akong photo, kuha siya ng Digicam lang. Hindi siya kuha ng So, Digicam na? Digicam na. Digital na eh. Kasi nasa Facebook na eh. Sabi ko, ang galing naman. Capable palang maka-create ng ganitong klaseng photo yung ganon. Kasi siya eh, tubig. Tubig na Drip? Drip na tubig. Tapos para siyang chain na ganon. So yung yun naalala ko. Parang high shutter na Pero bago pa yon, ko na yung photography nilagyan ng strobe, may idea na ako sa photography pero hindi ko siya mabuo na concept na sa akin na ano ba yung photography. Alam ko, syempre alam naman natin yung photography kahit ano eh. Pero yun, actually tinuro sa elementary yan. Ewan ko lang sa elementary ngayon. Di ba? Sure ba? Oo, tinuro sa photography. Sa yan? Elementary. Saan ka ba nag-elementary? Hindi, walang ganun sa amin eh. Meron, bro. Hindi mo lang naaalala. Walang ganun, ang init Ayos lang. Hindi dapat nagreklamo. Dapat feeling masaya tayo kasi tama. Di ba? Alam mo ba ang dami nga naka-hoodie sa Pilipinas? Tama, sa Maynila pa yun, nasa Impanta tayo, mataas na lugar. Okay. So, pagkatapos nun, sa photong yun, sabi ko, capable pala siyang makuha nung ganun. So, dun ako nagsimula na pag-aralan yung ano ba yung photography. Paano ka magkikreate ng ganung photo. Nag-decide ka na pag-aralan ko? Oo, yung medyo deep na isi-search mo na paano nako-compose yung film, ano yung exposure, kahit hindi pa yun yung mga term na yun. Kung paano siya nabubuo, ganitong shutter speed, ganitong ISO, ganitong aperture. So basic. So sa'yo, wala akong camera. Learnings ang simula. Yes. Before yung mga terminologies Photo. and ganon. Masasabi kong hindi rin learning eh. Photo yung simula. And then yung pag-appreciate ng magandang camera. So, you appreciate it first. Magandang photo. Yes. Nakakita ka, nag-trigger yun nung tawag doon, yung, anong tawag Parang doon? Desire. Or, di ba, yung curiosity kills the cat. Curiosity. Tapos tingin mo, ang ganda nito, kaya pala to. No? So, may understanding ka na definitely, pag magandang photo, magandang mga camera, tapos itong picture na to, nagulat ka. Kaya pala tong ganito. So, from there, self-learn ka. Ano yung mga medium ng ginamit mo sa self-learn mo? Talaga siya eh. Photo talaga. Appreciation ng photo. Hindi ko pa siya, alam ko yon na may ganun akong, nagandahan ako doon sa isang picture. Tapos, from there, nakakita na ako ng iba't ibang mga picture. Tapos, doon parang nahasa na yung paningin mo na, may magandang picture, may pangit na picture. Yes, pero, bago yun, syempre makikita mo yung hindi talaga magagandang mga picture, di ba? So, doon tayo nakabias eh. Mas marami yung pangit. Ngayon, kung alam mo yung pangit, syempre, mas alam mo na rin yung maganda. So, doon ka magkakaroon ng idea. Ganon. Pero so from there, nag-start ka na mag-learn. Kasi wala ka pang gamit. No? So, nag-start ka mag-learn. doon. Yung curiosity nga, paano to? So, ano mga medium ang ginamit mo? Medium, mga YouTube or something, para ma-gather yung information regarding that curiosity. Ano yung mga ginamit mo? Yes, books, yun. Ano bang ginamit mo? Ano lang nun eh. May internet na kasi nun eh. Puro study lang. At saka layo magazine. Niya sa akin eh. Tsaka magazine. Yung magazine na nagpapaano pa, photographer. May mga magazines na di ba? May picture, tas may story. Oo. Tas nandun yung setting. DPP, Digital Photography of the Philippines. DPP na magazine. DPPI? Oo. Marami yun. Ano yun eh. Naalala ko yun dati every month Hindi ka ba naglalabas nun.
WPPP pala. Hindi, DPP, yung magazine mismo. Nag-aano sila nun. Yun yung kasagsagan ng, yun yung digital age ng photography na pumasok dito sa Pilipinas. So, Tapos doon ka nag-gather ng nagtitingin lang ako ng mga, ang gaganda ng mga kuha nito. Andun yung mga setting feature ba? photographers. Andun yung mga setting? Yung iba, nandoon. Yung iba nandun, nandoon. diba? Oo. Pero hindi mo yun mapapansin eh. Kasi wala ka pang ang camera. Wala ka pang ano. Nagsimula ako sa Digicam. Talaga. Tapos, okay. So, nag-shoot na ako. anong ginawa mo? Niregalo, bumili ka, you decided Hiram. to ano. So, hiram. Hiram siya. Family member na merong ganong camera. Tapos, Hiram, yung tipong kinuha mo, hindi mo lang napaalam. hindi, So, hindi. hiniram. Bawal yun sa amin. Yung ano, isang hiniram ko Yung talaga. isang guess ko ganun eh. Parang 6 ano, months na hindi pa niya sinusuli. parang ano, uy, magbe-birthday si ganito, uy, magbe-birthday si ganito. Pairam naman ako ng camera. Oh, what's that camera? Naalala ko, ano siya, Brand and model. hindi ko na maalala yung model eh. Basta Oo nga. Samsung digital camera siya. Samsung. Actually, madami. Nagsimula ako sa MP3 pa. Alam mo yung MP3, MP4. MP4 na may na camera. Oo, kasi wala pa yung mga cellphone noon, meron na rin. Pero, Yung pag-click mo, shik, shik. Tapos 1.3 megapixel yata. Yun pala yung pinakauna. Na yan, ano, kalaki yung... sobrang liit ng sensor nun. As in, sobrang... Wala kang Pero asahan yung nun. appreciation mo nun, parehas naman eh, no? Oo, parehas, kung ano parehas. Yung nandun eh. So, yung first ka mo is hiram. Oo. Bakit ka nang hiram? Syempre, ano? Hindi, ano kasi tayo nga, nun eh. nag-event ka or something? Hindi, wala, ano lang, test. Yung gusto ko lang mag-capture ng photos. Yung ganon. So, after nung hiram na yon, so, kumbaga, na-back upan na ng actual yung mga yung nag-trigger sa iyo through the photos, na nag-gather ka ng information, nakahawak ka. Ano yung nag-drive sa iyo to, do you purchase ba yung unang camera mo or binigay sa iyo or napapanalunan or something? Hindi, actually, hiram lang lahat nun. Nung panahon na yun, parang almost Work related ba yan? 3 years siguro, 4 years, 2010 eh. 2012. Mabait naman ang mga kaibigan nito. Dapat yung kaibigan nito yung mga Hindi. kinakaibigan natin. Mano ako sa dates, parang 2009 yung simula ng passion, tapos 2010 naka-appreciate ng pictures, yung ganon, tapos nakahawak ako 2011. 2012, binigyan ako ng camera. Ah, okay. Yun na yung, pero bago ako mabigyan ng camera ngayon, marami na akong nahawakan na camera. So, alam mo na yung halimbawa, triangle exposure. oh, halimbawa tayo, magkasama tayo sa isang may camera ka. Tapos, pinahawak mo sa akin for ilang minuto lang yung camera. Ay, consider ko na yun as hiram. Oo. Natuto na ako doon. Parang marami ka nang natutunan Oo, doon, di ba? nahawakan ko, ganito pala yung naayos to, ganito pala to, ganito pala yung bigat nito, ganito pala yung lens nito. Promise, hindi ka tulad ngayon. Oo, na Makahawak ng camera, pagkatapos mga 3 araw, minsan kanila na yung camera for 5 years. Anong natutunan mo sa camera? Wala, naka-auto lang ako. ang tingin ko kasi doon, masyadong familiar yung mga tao. Hindi sila nag-start sila na yung camera is sobrang dami na. Hindi kagaya dati na pag nakakita ka ng camera, parang you will grab every opportunity to learn or to gain experience dun sa camera. Sa akin, sa panahon ko kasi, started film, di ba? So sa film days pa lang, once na nakakita ka ng may camera, ano lang, artist agad yun eh. Oo. Artist agad yun eh. Walang tanong-tanong eh. Kasi walang high school, wala ngang college na may camera yun. Yung may college, fine arts yun. Tapos, ayun, as usual, dugyot mode pa kami. Dugyot mode kami nun. Yun ang mga tipong ano. Saka ang mga photographer nun may ID. Oo. Kasi yung discount sa mga developing sites. Tama. May mga Tama. ID, may mga discounts. Nabot ko pa yun yung mga discount sa yung meron kang pero printed na. Printed Membership sa isang Oo. printing tapos may discount sila for a year. Kaya nga eh. Naalala ko rin pala nung dati, nakahawak din ako ng nung nag-film din ako, pero yung point and shoot na film lang. Tapos naalala ko nun, yun yung pabagsak na yung film eh. Pababa na siya ng pababa. Pero Kasi nga, nakapagpapadevelop nag-introduce na pa. yung digital. O parang naabutan ko yung 300 pesos yung pa-develop. Kasama na yung print. Parang ganun, 350 for 36 shots. Parang naabutan ko pa yon. Mahal pa yun. Oo. Naabutan Kasi ko pa kami yun. nun, murang-mura lang talaga nung nagtrabaho ko sa Agfa eh. Well, after that, okay, what is your first cam?
Yun, Yung- Fuji, yung old yung na. totoong camera na. Totoong camera. Yung, Fake yung medyo iba. medyo totoong camera in terms na digital single lens reflex na camera. Again guys, ano to yung mga terminology na ginagamit, dahil tuloy-tuloy namang usapan, huwag yung patulan Oo nga yung pala, mga no? totoo, yung mga fake. Kasi kaya lang nababanggit yun, kasi yun yung base sa kanya. Ibig sabihin, eto na yung gagamitin ko sa totoo, parang ganon. Paalala lang sa mga kabataan dyan, yung mga bata dyan. Okay, so ano yun, Fuji. Fujifilm X-E1. XE1. Ay hindi! Bago pa ako nag-Fuji, hindi pa pala. Ang dami kong naalala, no? Kasi on the spot to eh. Wala naman sa amin Wala. yung tanong eh. Hindi Wala. Fuji yung una kong camera. Mirror, Canon 400D. With Yung kit lens. una, with kit lens. Tapos saglit lang yon yung ano yun. Pero parang, do you yun yung una remember ko saan mo siya nahawak. ginamit? Nagamit ko rin siya sa birthday. Portrait, sa ganun. no? So, wala Tapos pa sa sobrang landscape. pangit talaga. Sobrang pangit talaga nung kuha ko doon. Feeling ko ang galing-galing ko pag nagkukuha. Pero that time, okay sa'yo. Hindi, pangit pa rin. Pangit pa rin talaga. Pagka-uwi ko sa bahay nung chinek ko, ang pangit. Kung alam niyo yung app na May wala pang standard na Lightroom yung eh. mata mo. Oo, pangit May talaga. standard na. Merong app dati na Photoscape ata yon na sobrang free lang siya na editor sa computer, tapos yun yung parang Lightroom ko noon na may batch editing siya. So na-correct ko kahit papaano yung exposure pangit noon. talaga. Pero pangit talaga. Sobrang pangit. Hindi ko may kakaila yun. Tapos nagkaroon ako ng pagkakataon magkaroon ng Samsung na camera. Ayun na yung Samsung. Yung Samsung. Tapos DSLR yun? DSLR. Yun yung panahon na pumasok si Samsung sa DSLR. dito sa Pilipinas. Tapos ano yun, mirrorless na rin siya na camera. Talaga? So, di hindi ba? siya Daburado DSLR. siya. SLR siya. DSLR yun. DSLR pala. yun. SLR pala yung single lens. Sorry. DSLR na siya. DSLR and mirrorless, parehas lang yun, guys. Technically, yung mga mirrorless is DSLR din. Wala lang. Ano lang, gusto lang ibahin ng mga tao. Wala lang siyang wala lang. Ang Nagpi-flip pinag-iba na nun screen. yung flip na mirror. Na mirror. Nawala para sa yung view. mirror. Oo. So, DSLR mirrorless, same lang yun. Pag sinabi lang Same na mirrorless, sila lang yung mga much Yung newer na DSLR na walang mirror. Walang mirror. Oo, na nagfi-flip. English nga, tinagalog, mirrorless, di ba? Yun, Wala nga yun lang mirror. yun. Yun lang yun. Galit na So, naman mirrorless na siya. Marami pa pala akong Ilang mga MB yun? nahawakan. Ilang Mbps? Ilang yun? Megapixel? Megapixel yun. Yung mga 12 12 na rin ata, 12. Pero maganda na yung kuha nun. 12 to 16 ata Brad, yung yun. mga pro ng Nikon X. dati, 12 megapixel. Ano ka ba yung mga May 6 pa nga eh. May yung mga 6 pa nga bakal, nakita. yung mga pambato. Tangke ang tawag. Oo, sobrang tibay. Yun pala yung pinakauna, mga 2 years. Tapos, binenta ko yon. Lahat ng accessories nun to have yung Fujifilm X-E1. Yun yung time na pagpasok ni Fujifilm dito, wala pa talaga si Fujifilm, walang naniniwala doon pag nakita nila yung camera. Pag nakita, Last 2 minutes. Sino? Ako. Sa'yo? Sige, pwede na yan, 20? putulin, tapos ano. Okay, cut mo na muna. Papindot lang, sir, Sa shutter mismo? sa shutter. Ito, yan. shutter. Yan. Pinto mo, stop. Stop. Tapos isa ulit. Isa pa. Record mo na. Sa akin ilan? 17. 17? Tagal pa. Sige, tuloy lang. Pwede. 20. Kasi mauna mo naman natin. Oo. Okay, so Binenta ko yun, Fujifilm. Fujifilm. As in, walang naniniwala sa Fujifilm noon eh. Yun yung pakiramdam ko eh. Kasi pag pumupunta ako nun sa mga event, ano yan, Digicam. Ganon. Lahat naka-Canon, oo. Narinig naka-Nikon. ko pa yun. Nandun yung stigma ng mga tao na Kailangan tangke dala mo kailangan para maging malaki pro. para maging pro ka. Hindi ka kukunin sa birthday. Hindi ka Ganito hindi- yung nakasukit, sir. hindi ka makapag-wedding. Pag nag-event ka, parang ang tingin sa'yo, hobbyist, kasama ka dun sa mga bisita. Yun yung dati sa Fujifilm. Pero ako never na naging ganun. ako rin, hindi ko yun nakita. Kasi doon ako nagsimula na, balik tayo dun sa una kong kwento, na nakita ko yung picture, kuha to ng Digicam. Kaya nung Digicam kumuha ng ganito. Di ba? Ano yun? Hangin lang yan. Kala ko ulan eh. Guys, totoong nandito kami, hindi na kami naka-green screen ha. Baka akala nila background to ah. Inaano namin yung ulan kasi wala kami sisilungan dito. Di ba? Sige. Ah, Sige, habang tayo, magpapalipad tayo ng drone. para makita. Para makita Okay. nila. So Ano pa after yun? that,
sa Samsung, Fujifilm. tas nag-Fuji ka. Tapos naging, kwento ko na lang kaya tuloy-tuloy. Alam yung ko diretso. naging Fuji ka. Hindi ka na umalis ng Fuji. Hindi na. Pero, Yung unang Fuji mo, saan mo siya ginamit? kung saan-saan lahat ng photography, hindi ako landscape nagsimula. Street Oo. talaga. Street. Kasi nasa street lahat yung composition na gusto mo. Saka Kumbaga, paglabas mo, paglabas mo, street. street na eh. Diba? Street na eh. Wala ka ng ano Tataka ko yung street photography, tas wala daw siyang may content. Wala ka bang street sa bahay mo? Ano bang gusto mo? Punta ka pa ng Manila? Punta ka lang lagi ng Binondo? Ba't di mo kaya yung, di ba? Yung kalye nyo? Kahit saan ka pumunta, meron eh. 'Di ba? Ayun, Fujifilm, 'yun yung personal brand ko. Personal inangkin na eh. Personal choice of brand of camera. Mali-mali yung preposition ko doon. Pero yan yun na, naiintindihan nyo naman. Alam nyo na. Huwag na mahirap sa English, Hanggang Tagalog, sa, Pilipino. ano yun may trabaho pa rin ako noon eh. Hindi pa rin ako full-time. At least, hindi pa ako full-time. Pero nagfi-freelance na ako. Ng mga kung ano-ano lang. Mga basic Basta lang. coverage, ganyan. Tapos nasa nasa field ako ng engineering, manufacturing. Tapos sabi ko, gusto kong yung office na lang. Nahirapan ako mag-apply kasi sablay yung English ko eh. Sablay yung ko kasi more on technical ako eh. Nahirapan kasi ako. yung machine no? Oo, hindi mo naman kasi kailangan kasi ng English yung late proper machine, preposition. yung late machine, Englishin mo daw. Oo, wala. Walang mga ganun. So natagalan ako sa pag-apply hanggang sa nagkaroon ng opportunity na merong opening sa isang company. Syempre hindi ko sasabihin. This Huwag natin sasabihin recent yun. na to. Oo, hanggang ngayon nandun ako. Itong malaking-malaki, no? Oo. Tapos Mega to eh. basta yun. Hindi ako nag-react Ano siya? Tapos exam siya eh. Hindi to yung kakilala. Anong tawag doon? Yung palakasan mo. Oo, hindi to yung ninang, hindi to yung diploma, diskarte o backer. Hindi to backer Nag-apply ako, process. Tapos nagpasa ako ng portfolio. Since nga photographer na ako, freelance na ako, nagpasa ako ng portfolio and nagustuhan naman nung Portfolio mo pinasa about photography? About photography. Talaga? Portfolio. Kasi ano bang opening position? Photography. Photographer okay. talaga. Photographer. Kala ko sa manufacturing. Ay, hindi. Gusto ko na umalis eh. Okay. Gusto ko umalis. Tapos wala na akong, walang natatagalan bago ako makakuha. Sabi ko, susubukan ko lang to kasi passion ko naman. Ano lang Saka long hair ako, photography. Sabi ko lang, pasok 3 yan. months. Hindi pa ako long hair nun. Di ba ba? Kala ko, at least Tapos, nasipra yung pagiging artist na mukha bago yung skills eh. Tapos yun, long story short, nagustuhan niya yung output ko. Kasi nakita niya yung portfolio, tapos pinag-exam ako actual. Tapos yun, interview, ganyan. Ano yun? Mababa yung sahod, gano'n. Inaral mo yung company, di ba? So ano yung requirement nilang photography? Definitely yun yung pinasa mo. Hindi. As in yung portfolio the mo. best shots na meron ako. Street, ng portrait, landscape, insect. Nandun lahat talaga. Mga animals, ganun. Animals, sa kapitbahay, hayop na kapitbahay, nandun. As in, yun yung mga food photography, yung mga yung mga pinasa ko doon. Tapos nagustuhan niya. Syempre, yun yung initial, yung portfolio mo, doon na nila makikita yung ganda yung kung okay ka kumuha. Then, practical exam, syempre, kung fit ka doon sa hinahanap nila. Tapos yun, nagustuhan. Kung may common sense ka. Oo, kung may, kung ginagamitan mo ng konting utak yung mga practical bagay-bagay. exam na nga eh. Oo, yung mga ganon. Binagsak pa. So, hindi yung maluloko yun. Hindi yung maluloko na... Bad trip ako sa mga practical exam na. Bagsak pa. Essay na nga, bagsak pa eh. Tapos yun, di natanggap yung mga kuha ko. Nagustuhan nila. Tapos yun, doon nagsimula. Ang gamit ko noon is Canon. Canon 5D Mark III. Yun yung ginagamit ko, issue siya. And then... 5D3? Mark III. Halimaw. Mark III na. Hanggang ngayon, tol, halimaw pa rin ba yun? Oo. Mark IV na pero hindi na siya... Pero yung tibay niya, yes. Hanggang ngayon gumagana pa yun. Katapat ng yun, D800, D810. Tama. Talagang halimaw talaga. Pero ito kasi Fujifilm, di ba? Fujifilm X-E1. Parang halos entry level yun ni Fuji. Tapos 5D Mark III. Personal choice ko pa rin. Ginagamit ko lang si camera na
sa trabaho, pero dun sa mga yung mga personal, Fujifilm Fuji pa pa rin. rin, oo. Sumasabay siya, guys. Yun yung naano ko sa mirrorless talaga. Hindi ko inaano si Fujifilm, hindi ako connected sa Fuji o sa kahit anong brand. Baka naman. Pero Kung okay lang din, di ba? okay lang rin naman. Pero maganda talaga siya, promise. Kasi nagamit ko siya parehas eh. Though hindi ako nakagamit ng mga 1DX, pero alam ko mabibili siya kasi Sa sa akin mga naman, exhibit. alam naman ng mga viewers ko, ng mga friends ko, ever since, Fuji talaga. Kasi film days pa, Fuji naman ang film ko. So kahit yung mga editing ko, yung output nila, alam nila Fuji ang base ko. Oo. Fuji Yun. base ako. Yun yung gusto kong sabihin na dahil Fujifilm ako personally, yung brand ko and yung kulay ni Fuji, yun yung kinokopya ko doon sa 1DX. Hindi siya nakukuha, 1DX, Hindi siya- 5D Mark III. Hindi siya kuha on cam. Hindi siya kuha on cam, pero somehow kaya mong i-tweak sa processing. Kasi nga, meron ka ng idea kung paano siya or kung ano yung magandang litrato. Okay, what do you like about that Fuji color? Yung dynamic range eh. Yung blending ng shadow and saturation. At Ayun. saka, yung kuha niya sa low light. Since mirrorless nga, sabi nila mag-green daw ganito. Iba ang green ng DSLR. Yung DSLR na may mirror. Hindi ko alam Makikita kasi mo yung green ng... Hindi ko alam yung sinasabi nilang grain and noise. Yung... Malamang Sony. Hindi kasi... Tsaka, hindi, may iba yung kulay. grain, iba yung noise. May color kasi na may Iba yung grain, iba yung noise, bro. Tama. When Tama do you naman. call it trash? Pag noise Pag mo na noise. siya, Pag noise. nakikita. Pero kung grain siya, hindi siya considered as trash. Normal yun. Tama. I agree. Normal yun. You know, may palipad. Meron tayong drone. Pag Bye. ano, kahit di tayo tumingin doon, okay lang. Pag dinagit ka, Kita natin, no? kita natin. So, ayan. Okay, so, ibig sabihin naging work-related mo, yung work mo ba, pumipin lang ako sa mga hinihint mo. So, yung naging work mo, doon ka ba nahatak o doon mo na introduce sa yung landscape? Kasi ako alam ko yung company mo. Alam ko yon, kaya hindi ko lang pwede sabihin. Pero iniisip ko, doon ba yon nang galing or something? Hindi ko masabi na doon eh. Pero pwede sigurong doon. Architecture, di ba? Architecture eh. Architecture, di ba? Architecture. So definitely may shapes and ano ka na. Sa portrait kasi wala yun eh. Kala nung iba, di ba, portrait ka, kaya nilang mag-architect. Ako nga hindi ako tumatanggap ng mga, yung Airbnb shoot architecture. So wala akong alam dyan eh. Hindi ginaganon ko talaga, iba mata ko eh, iba. Yung mga makikita nung iba na Sorry, mga angles. nakikinig ako ah. Sige. Yung makikita nung iba na angles, di ba? Hindi ko nakikita yun eh. Kasi hindi sanay yung mata ko. Yung mata ko, sanay natitingnan ko yung form ng babae, form ng lalaki, position ng hands, di ba? Kung Tama, saan yung tama. lighting. Yun eh. Yun yung eyes ko talaga. Kasi nandun ka. Oo. nandun ka. Ikaw, paano yun sa'yo? Paano nangyari yung ganun? True company ba? Parang, di ba? Pwede. Kasi pag nasa company ka, pag nagtatrabaho ka sa isang company, sorry, nagmumultitask ako. Ano kasi siya, hindi ikaw. Kumbaga, hindi lang ikaw yung photographer. Kasi yung lahat ng kuha mo, kaya maganda yan, kaya pangit. Ang final say niyan is yung art director, hindi ikaw. So, meron akong sarili na take or style. Kung ano, hindi nga, papatayin ko nga to, baka dagitin siya ng kung ano man. Balik ka na nga dito. Bibilisan ko na lang yung pagsasalita ko. May style kasi tayo eh, pag kumukuha ng picture or meron tayong yung maganda, meron tayong kung saan tayo nagagandahan, meron tayo kung saan yung hindi sa atin kaaya-aya. And iba-iba tayo. So, Iba rin yung paningin iba ng yung ibang paningin tao ng doon. ibang tao doon. So, ikaw as a photographer, ang goal mo is to capture yung photo na gusto nung client or nung
Kung sa akin, yung nagda-direct, yung director. As a working photographer. Oo, like as a freelance, working diba? photographer. Oh, yun, linawin natin. Kasi yung iba artist eh, hindi wala silang. Oo. So parang sarili talaga nila. Oo. Okay. Parang ganun. So, sa akin, ang ginagawa ko, kumukuha ko ng, para ma-satisfy lahat, kumukuha ko ng gusto nila muna, kasi trabaho yon. Tapos, kukuha ko ng gusto ko, nasa akin lang naman, personally. Tapos, kagaya ng kwento ko kanina, nagsimula ako sa street. So, yung street kasi madami siyang, halos lahat yan dadaanan mo eh. Kasi parang kagaya nung content na lumabas sa akin nung nakaraang linggo, na pag halimbawa ba kumuha ka ng landscape sa street, ano ba tawag doon? Street pa rin ba yon o landscape na yon? O kaya kumuha ka ng taong may event sa street or yung nagbabasking, ano bang tawag doon? Event na ba yon? Portrait na ba yon? Street pa rin ba? Street pa ba yon? O kaya kumuha ka ng portrait picture sa street. Parang para sa akin lahat connected sa sa may human element at least. Naiko-connect ko ba siya? Doon sa Oo naman. sa landscape or doon sa style. Parang siya eh, since lagi ko siyang ginagawa sa trabaho, unti-unting nabibuild yung mga photography genre sa akin. So hindi porket yun yung una kong ginawa is nandun lang ako nagbabase. Totoo yan. Actually, lahat halos ng photography is nadaanan ko na siya. And masasabi ko na hindi ako master doon, hindi ganun. Hindi ko masasabi na magaling ako doon, na ikukumpara ako doon sa mga top photographers at a certain genre. Pero alam ko kung paano gawin yung mga shot na kayang gawin ng mga magagaling na photographer. At least alam ko. Alam ko in a way na naiintindihan ko siya kung paano siya i-compose. Parang ganun. So nabibuild siya isa-isa lahat. So unti-unti pupunta ka doon sa branch na from street, portrait, food, event, birthdays, actually, wedding. Lahat ng nakausap ko ganyan eh. Ano pa ba? Real estate, interior, facade, photojournalism, yung sa magazine, publications, lahat, as in lahat. Editorial. Ang hindi ko lang nagagawa professionally at least is yung nude photography or Ako meron ako. Boudoir. Ang hirap di ba? Kaya hindi ko yun dinadaanan. Tsaka skydiving photography and yung sa ilalim ng tubig. Underwater photography. Yun lang yung sa tingin ko na hindi ko pa nadadaanan na photography kasi iba rin yung set of skill and requirements nun. Pag underwater photography pa, kinuha na may mga corals, mako-consider ba underwater rin o landscape pa rin? Nasa labas ka eh. Oo nga no. Ay, nasa ilalim ka ng tubig, no? Tingin ko pag nasa ilalim ka ng tubig. Anong kinuhanan mo? Coral, di ba? Oo. Hindi naman water yun eh, but underwater? Nasa ilalim ka landscape pa parang rin. Street, di ba? Pwede. Kasi land eh. Land pa rin yun. Pero may nagkataon, nasa ilalim ng tubig lang, di ba? Pwede, no? Pwede. Sunod na topic natin. Pag umpug-umpugan natin ng ulo yan kung paano. Pwede. So yun, ito naman yung susunod na tanong doon. So mga pinagdaanan mong camera. So from, yun na, nag-Canon ka, nag-Mark III ka, di ba? Tapos ngayon, I believe, naka all Fuji ka. Fuji. From X-C3, you have your X-C3, di ba? And then you have your H1? H1. Yung XH1, di ba? That's XH1 ngayon. Tapos, and then a series of lens. Marami ka ng lens, no? Dami. Masasabi mo ba na sa bawat baitang na ginamit mo, nagkaroon ka ng camera, may mga natututunan ka o naging mahalaga silang sa travel mo, sa journey mo, sa camera, sa photography? Yung mga camera? Oo, na nakukuha mo. Masasabi ko yung camera, siya eh. It serves as backup. Agilan, laki. Ayun o. Nasa atin? Oo, ayun, sa taas. Sorry ah. Itong puno na to? Ayan o. O nga no, ayun. Laki. Philippine O nga no, laki. Sayang, sana kalipad yung drone mo para dinagit. Ang laki nga. Para dinagit yung drone mo. So, kalat mo nga to dito, baka malay mo dumapo dito. Ayan o, nadidinig siya ng mga, nakikita siya ng mga manok. Mga manok. Kaya pala na agitated yung mga manok.
ano siya as backup yung camera. Kasi sa akin, basta yung camera mo nagagawa niya, na-perform niya ng maayos or yung gusto mong mangyari na shot, that's a good camera. So, ibig sabihin, sa'yo is ikaw and then kasunod mo yung camera. Mayroon kasing other photographers na ang ginagawa nila, pag totally exhausted na nila tong camera, bibili sila ng makabagong camera that the camera will push them to upgrade also via skill. Kumbaga parang nauuna yung camera, nagets ko na. bago sila kasi parang nag-a-adjust sila sa kakayanan ng camera. Meron namang photographer na wala na, hindi na kaya ng camera yung gusto kong gawin. Kaya kailangan ko na mag-upgrade or something. Sa'yo ba, ano ba doon yung kung bakit ka nagpalit-palit ng camera? Or yung palit-palit ng camera, it's dahil supply ng company or something? Collector ako eh. yun. Collector ako, guys. Kaya sa mga nanghihingi ng camera sa akin, comment lang kayo. Nababasa ko yun. Pero sorry po. Sorry. I collect cameras. So natutuwa ako na meron akong ganito. Ganito pala siya. Pero ang ginagamit ko pa rin is syempre yung best camera na nandyan. Minsan gagamitin ko yung iba. Like kalimbawa, XT30. Mas maliit kasi yun. Yun yung pinakamaliit na camera ko na capable na kumuha kung ano yung kinukuha nung mas mga malalaking camera. So yun yung dadalhin ko pag kailangan kong maging low profile lang, low key lang sa daan, sa kalsada, may kinukunan akong assignment na ganun, na hindi ako dapat ma-identify as photographer. So yun, may purpose siya. Kaya ganun. Fly on the wall. Parang ganun. Fly on the wall, parang hindi ka napapansin. Hindi nila. So sa photographer journey mo, tapos ngayon photography pa rin, as in literal is professional photographer, sumasahod ka sa pagiging photographer mo. So do you consider yourself kumaga ang branch mo na naisip is, okay, for me at this time, for me is landscape. Yes. So landscape. Oo, masasagot ko siya capital L. Capital L, landscape. Capital lahat, yes. Y-E-S, yes. Kasi matagal ko tong inisip. Actually, may content ako about dito. Kasi pag tinanong mo ako dati, ang sasagot ko sa'yo, kung tatanungin mo ako anong genre ng photography ko, anong gusto ko, sasagot ko lang sa'yo lahat. Kasi lahat talaga kinukunan ko. And kinukunan ko yun almost every day. On a daily basis. Tapos iba-iba. So, hindi ako magsasawa sa... As in, photographer talaga eh. Kumbaga, hindi ako naging photographer kasi... Trip lang? Oo, trip lang yung wala lang akong choice. As in, photographer ako kasi gusto ko talaga maging photographer. So, yun yung masasabi ko. Nandun talaga yung passion. Kahit bayaran ako, hindi ako bayaran dito. Pero syempre, bayaran ako dapat. Okay. Segue lang ako. Doon sa, bago ka nag-landscape, syempre may mga learnings ka, di ba? Sabi mo, kinuha naman lahat. Sino-sino yung mga influences na nakita mo? Na tumatak sa'yo na may natutunan ka or something, na gusto ko to or something. Wala pa yung landscape. Pupunta tayo sa landscape. Pero sino-sino mga influences? O wala? As in wala? Hindi ko mabanggit na merong Kasi yung sa akin kasi nagsimula siya as technical yung photography So, kung makikita ko halimbawa, may YouTube na Randy Garrido. Meron ako nakikita, pero hindi siya yung halimbawa makita ko yung Peter photo. McKinnon. Hindi, syempre sila yung mga sila yung mga nandun like si Peter Lick, Peter McKinnon, Potato Jet, si Make Art Now, si Joshua, sino pa ba? Sino pa ba yung mga ata yung inaano ngayon Ha? Si Nguyen yung ngayon Ako si Els Chong. Yung mga ganun, yung mga nakakatawang si Kai Wong. Si Kai. Yung team nila dati, Digital Rev si Kai. Digital Rev TV, yung mga dati pa. Yung mga malalaking katawan na yon. Kung di nyo kilala, mga malalaking katawan yun. Madami. Kasi pag nakita ko kasi yung isang picture, magagaling sa photographer. Hindi lang, pag nakita yung picture, hindi lang sa photographer. Though malaking porsyento nun yung photographer, pero magagandahan ka sa lugar, kung yung setup. Kung halimbawa sa studio kinuha, magaling yung lighting, magaling yung nag-direct, magaling yung nag-makeup, magaling yung total package. Total package. So hindi siya dapat kuhain ng photographer lang lahat. Sa amin din sa portrait, hindi naman sa amin, kasama ka doon. Pero sa mga portrait photography din, lalong-lalo na sa wedding industry kagaya ko.
lagi kong pinasasalamatan yung mga makeup artist. Tama. Kasi hindi naman naging di ba? Oo. At least yung bride ko hindi naging mukhang lalaki. Napakahirap mag-edit ng picture. Di ba? Yung Napakahirap iba i-correct medyo, nun. di ba? Nakakaranas ka noon na medyo may hindi maganda yung makeup artist sa photographer. Parang bakit, di ba? In the sense na Hindi siya sila yung match. gumagawa ng produkto, ikaw yung magka-capture ng produkto. Dapat Oo, magkatugma dapat kayo. dapat Okay. ano kayo, Tutulong working in kayo. harmony. Harmony kayo. Okay, sa landscape. How about sa landscape? Your influences sa landscape. Si Peter Lick. Peter si Peter Lick. Lick talaga. Kung hindi nyo kilala si Peter Lick, Dapat kilala. kilalanin nyo. Maraming- bago nyo tingnan lahat, may documentary siya Sa about YouTube. yung life niya sa Meron YouTube. din. Meron Inano din siyang siya ng channel. Nat Geo ba? Oo, May Nat Geo siya eh. Si Peter Lick, hindi ko na-explain dito, pero nung sinabi niya, pag sinabing landscape, alam ko na yon. Kasi talagang iniikot-ikot ko rin eh. Masasabi kong wala akong kaalam-alam sa lugar na yon, pero ang gagaya nga sinabi ni Hate is, alam ng mata mo yung maganda sa hindi eh. Oo, So makikita definitely, namin talaga. kahit na sabihin natin, hindi mo alam kung paano niya ginawa, pero pag na-introduce na sa mata mo, Hahanapin mo siya. Hahanapin at Hanapin hahanapin. mo siya. Peter Lick, tingnan nyo, sino pa? Si Peter Lick lang yung naaalala ko sa landscape eh. Oo. Kasi nga, medyo kakapasok ko pa lang sa landscape. Pero alam ko yung mga photo. Ansel Meron Adam. akong isang... Ansel Adam. Siguro nakita ko na yung ano Oh, niya, pero- historical yun. Film. Ansel Adam. Pati yung nagbaliktad ng yung positive ginawa niyang negative. Tapos nung print niya, brad, dark sky. Oh. Brad, mahal nun. History yun. Priceless. Nasa museum. Ansel Adam. Madami. Ganun, si Peter Lick, Ansel Adam din ang Ang ano niya, idol siya yung niya. una niya. Yeah. Kasi luma na yun. Luma na si Ansel Adam. May nakuha ngayon eh. Meron nung nakaraan lang napanood ko sa YouTube. Parang may binebenta ng mga old photos. Nakita niya yung picture. Tapos sa mga garage lang ng mga matatandang veteran, kinuha niya, binili niya yung isang kahon, tapos nakita yung mga picture. Tapos pinost niya, tingnan niya yung picture na black and white na ganyang kalaki. Mga 5 piraso yon. Tapos parang sabi niya, parang nakikilala ko to. Sinearch niya ngayon ni-reverse search niya sa Google. Parang alam ko Nakita na yan. niya na Kuha nun. kuha ni Ansel Adam. Tapos pina-authenticate niya ngayon. Priceless. Ano ko yan, nabalitaan ko na nga yan. Oo, tama. Kuha ni Ansel Adam, bro. May hard copy siya, di ba? Solid. Tapos nasa kanya. Nasa Magkano kanya. bili niya? I think $9 ata. Grabe, no? Makabili ka ng ganun. Priceless talaga yung Priceless, yung mga picture. Yun, Grabe. si Peter Lick, tapos Peter Lick kasi mga large format na Large printing format. niya, diba? Ang Sarili niyang printing, sarili niyang Sarili style niya ng lahat. coloring, pati yung papel siya nag-demand, pati yung framing, how Siya. it must be siya framed, lahat. sa kanya Pati yun. exhibits siya. Pati Sa yung kanya. store siya. Lahat. Kaya nung pinanood ko siya, parang nag-glow from other side yung picture, which is wala namang ilaw sa kabila. Ganun yung dating. Tapos sobrang tagal niya yun iniisip bago niya makuha yung ano. Hindi siya titigil hanggang hindi niya nakukuha. Oh, pero syempre definitely may mga questionnaire May din, mga may ano mga yun, issues diba? din, like si Oo. Peter Lick nagka-issue din yan later. Pero May mga ang ganun. sistema kasi sa atin, no, sabing kung gusto mong umasenso sa sa lahat sa buhay, wag mong hanapin yung negative sa tao. Tama. 'Di ba? Sa dami ng ginawa ni Peter Lick, ngayon yung recent may nagka-issue siya about sa something sa Ini-stage. photography na parang composite yung buwan. Pero Meron din siyang issue dun sa ano yung in-stage yung isang photo. Yung nabili yun yung pinakamahal na photo, 6.5 million. Yung sa ano? yung sa cave Oo. na may umaano, kasi hinagis daw nung hindi hinagis yung sand. yung sand. Hindi kasi ganoon naman talaga Kaya doon. nga. Binisita nila ano yun. Binisita ng F-stopper yun. Oo. Napano mo ba? Yung binisita nila, tapos nakapila sila, nakahold sila kasi isa-isa lang pinapapasok, tapos binubuhos na gano'n. Picture, di ba? So, gano'n talaga. Wala kang magawa. Ganun talaga. Ang sistema, Hindi naman lahat ng picture niya ganun. hindi ang sistema, kunyari ako, ano karapatan ko magsalita doon sa picture na, ganito yan, niloko naman yan. Hindi ko nga binili. Oo nga. May bumili nga ng Oo nga million naman. nun eh. Oo So, nga ibig naman. sabihin sa kanya, mahalaga yun. Di ba? Oo nga Pakialam mo naman. ba? Oo nga naman. Binili niya nga yung bumili ng Brad ng ilang milyon USD, nilagay sa wall niya. Tapos ikaw, may sinasabi ka dyan. Hindi ka. Uy, ang galing Ang galing nito. Pag pinas forward tong video natin, biglang naging clear yung Oo. sky.
Ganon. Na, ilang araw na po kami dito, kung napapansin mo. Gumagabi, umuumaga. Matindi ah. Sana din, during the ano rin, pumapayat din ako, no? Kasi kung ilang araw na, hindi ko, kaso hindi. Nawawala hindi yung kinain, no? Nawawala. Kakakain lang namin, ah. Okay. Influences, tapos nandun tayo sa trabaho mo ngayon, sa ganito. Yan, malapit na tayo matapos. Pagdating naman dun sa, alam ko, hindi pa tapos ang journey, di ba? Marami pang journey. Pero, marami rin taong that look up to you, eh. Like yung sa mga channels mo. Wala. Actually, Puro basher. nung, ako, alam mo naman ako, eh. Paborito ko rin yan. Actually, paborito ko yung mga bashers ko, eh. Natutuwa Ako rin eh. Salamat ah, salamat. Nagbibigay sila ng panahon sa akin. Katuwaan. Hindi ako napipikon, eh. Ngayon, honestly, nung una kitang pinanood, sabi ko, uy, si Hate, muntik na ako madulas. Si Hate, sabi ko, nakikita ko yung na ito. Sabi ko, pakinggan ko nga. Tapos, kasi nga, ako naman si terminology. Kasi, di ba nauuso yun eh. Guys, sabi sa inyo mas buti nang mauna yung skill nyo bago terminology. Karamihan kasi ng mga kabataan ngayon, nakarinig lang terminology sa YouTube, ipaglalaban na ng gusto eh. Ngayon, di nila alam na napapahiya na sila, lalo sila ngayong manggagalaite eh. Pe-personally nila ngayon yung kausap nila. Personal. Di ba? Punta sa pamilya. O ikaw nga, broken family ka. Mga ganun. Anong sense nun, di ba? Ganun yung mga bata ngayon, di ba? Kaya, alam ko hindi pa tapos yung journey mo, pero sa mga baguhan ngayon, ano yung mga, based on your experience, hindi to general, pang sayo, based sayo, ano yung mga maipapaya mo dun sa mga starting in photography or in photography that likes to dip their toes sa landscape? Ang mapapayo ko lang, simulan nyo. Kung nasan yung passion nyo, simulan nyo. Siyempre, kung gusto mong pumasok sa landscape, dapat ang passion nyo is medyo related sa landscape. Siyempre, travel, ganon. You can hiking. use your phone, di ba? Oo, you can use anything na magka-capture ng photo. Wala yan sa camera. Meron akong third placer na alam ni Van to. Meron akong third placer na nanalo na photo sa isang photography, kantsawan lang naman yun, pero photography sa may wildlife. Third placer siya, tapos puro naka mirrorless DSLR lahat. Cellphone lang yung ginamit ko. Ang nakakaalam nito si Van, kasi nasa kanya yung premyo eh. Kasi paalis na ako doon. Sinend ko sa kanya, ito cellphone lang. Nanalo. Di ba? You can use your phone eh. You can use your phone. Ang gaganda ng phone ngayon. Camera only matters pag yung conveniency at saka kung pinagkakakitaan mo na siya. Like, halimbawa, magko-cover ka ng isang event, magko-cover ka ng isang photo shoot, tapos sisingil ka ng malaki, tapos gagamitin mo phone or gagamitin mo is sobrang entry level na DSLR na may mirror pa, 'di ba? Kahit gaano mo i-justify na wala yan sa camera, nasa photographer yan, yung time or yung effort na ibibigay mo doon para ma-capture yung photo, hindi lang ikaw yung naaabala mo rin yung shoot. So, doon lang nagmamatter yung camera. Sa akin, magiging frank lang ako. Yung usaping pana and the Indian, or yung the gear and the photographer, usapang beginner yan eh. Oo. Hindi na pinag-uusapan. Hindi pinag-uusapan sa sorry pero prangkahan. Sige, comment nyo lang. Comment lang kayo, basahin. Ganun ako eh. So, start. Kung gusto mo, shoot lang ng shoot. Kahit di mo gusto, subukan mo. Start mo. Tapos i-align mo yung, halimbawa, landscape. Kasi any naman eh, dapat aware ka dun sa mga requirement. Kasi nga, gagaya nung una kong sinabi, yung isang photo is hindi yan camera lang at photographer. Nandun yan dun sa pagpunta mo sa lugar, yung mga kailangan mong i-prepare, kailangan yung sarili mo handa. Siyempre, yun ang hindi ko kailangan sa landscape. Yung katawan mo, yung iiwanan mo, yung mga siyempre nandun eh. May mga risk. Ko sa landscape. Marami siyang nung nag-film kasi ako, I started traveling din. At the age of 14, umuwi ako ng Bicol mag-isa. Just to shoot kasi sa AGPA ako nagtatrabaho eh. So nangungupit ako ng expired na So wala na AGPA ngayon, no? Wala na. Baka AGPA sa Talipapa at saka AGPA sa Triumph, di ba? Oo. Hindi nalugi dahil sa akin yun, ha? Disclaimer agad eh. So yun,
So dahil gano'n, punta ako ng Bulacan, San Miguel, Bulacan, photo lang ako doon. Tapos pagdating sa dulo, nung wala na ako doon, mahirap na siya ituloy kasi nga it involves travel. Yun ang akala ko noon. Which is, nung kapanahunan noon sa atin, sa lugar natin, Mahirap. may bundok pa. Oo. may Maganda bundok pa kung tutuusin, Maganda di ba? pa. Umakyat Oo. ka lang ng konting hakbang, Oo. kita mo yung Kita mo parang, yun. parang ganito. May Hindi naman palayan parang tayo ganito. doon, di ba? Palayan pa yung ilalim noon. Basta may bundok. Oh, so maganda pa. Pero yun, pass is pass. Pero nga, yun nga, so, sa mga baguhan, balik tayo doon, sabi mo, start. Huwag nang magpatumpik-tumpik kasi Oo. hindi mo naman kailangan. Ang photography kasi, hindi mo kailangan maging magaling sa lahat ng technicals bago mo simulan. Simulan mo muna. Tama. At yung pagsisimula yun yung magpupush sa'yo. At saka huwag ka rin magsabi na, bago ka magsimula, portrait ako or landscape, hindi. No? Subukan mo muna Subukan lahat. mo muna lahat. Kasi definitely, kaya yung iba namamatay eh. Namamatay yung fire nila. Kasi nakakita sila, kunyari, naka-attend sila sa isang portrait photographer na magaling sa Pilipinas. So feeling nila, portrait photographer sila. So binubuhos nila doon ng gusto hanggang sa nagpe-fail sila. Wala silang push kasi wala naman pala talaga doon. Eh hindi nila tiningnan yung ibang branch. Eh kung tiningnan nila iba yung ibang branch, yun ang kusang magbibigay sa'yo, di ba? Tama. Yun ang maglilid sa'yo, parang dito ako na kahit mahirap landscape eh. Isa pa sa nagustuhan ko sa landscape, kasi Pilipino tayo, take advantage na Yes. na ikaw ay isang Pilipino na nakatira ka sa Pilipinas. Tropical. Napakaraming magagandang lugar sa Pilipinas na hindi na kumbaga sa ibang bansa yung mga foreigner gusto nila pumunta dito saglit lang para mag-shoot. Para Tayo, mag-shoot ikaw lang. nandito ka na eh. Tapos ang dami nating isla, ang dami nating bundok, wala tayong snow, pero hello, ano yung Edit mo na lang, lagyan mo Oo, snow. edit mo na lang. Maganda sa Iceland, pero maganda rin sa Pilipinas. Tsaka Yung mayon, lagyan mo ng snow cap. Imaginein Mount mo, Fuji. nandito tayo. Walang katao-tao ngayon. Hindi Naisipan lang to namin nirentahan. mag-road trip. Oh, road trip lang to. Tapos ito na kagad yung view mo. This is sunset, Fresh air. fresh air. Tapos ito, Pacific Ocean. Kung mapapakita mo sa kanila yung drone na video Oo. nung nasa 360 Pag-aralan ko degrees. Stitch. Wala akong alas. So, ibig sabihin, kagaya nga yung pinag-uusapan natin, start it up lang, kita mo kung saan ka mapupunta, kita nyo naman kung nasaan kami. Again, Victory Peak. Victory Peak, kilometer 100 plus 109 ata. Oo. So, kung para alam niyo yung Feeling gaano ko kalayo. ibabash tayo dito eh. Ha? Kasi may issue dito sa Victory Peak eh. Na ano? Na yung mga basta alam yun ng mga mambabash sa atin. Okay. Sige, Victor i-bash naman. nyo nga kami. Oo, may Para issue to malaman ko kung eh. Sobrang ano yung, ganda na itong lugar na to. parang kung ano Guys. yung issue nito. Pero Pero babalikan maganda. ko to ng babalikan kahit pa Siya may mga- pabalik-balik. This is my first time siya may mga nag-invite issue sa pa akin to. dito. So, check ko lang yung CR tapos baka bumalik kami dito. Pero malapit na kami sa dagat eh. Actually, I think it's an hour drive na lang. Oo, lapit In na. ano na, real na. Real. Infanta, yung beach side Yung ng ano, Infanta. may mga manok pa. May mga manok pa di dito. ba? Okay. So nandun ka na kung ano yung mga beginners, nabigyan mo na ng payo. Do's and don'ts. Warnings. Do's and don'ts. Maganda magbigay ka na ng hindi, yung do's nabigay mo na, don'ts. Ayun, don'ts. Siguro as a photographer, di ba, nagsushoot ka, dapat hindi ka balat sibuyas. Ano mo yun, yung easily na-offend ka. Kasi as nagsisimula, hindi lahat nung nalalaman mo is tama yan eh. Totoo yun. Hindi lahat Kahit yan, na- hindi mo dapat hawakan yun kaagad eh. Halimbawa, may sinabi ako or may sinabi yung ibang Hindi, mga art ko to eh. photographer. tapos narinig mo, tapos sobrang sampalataya ka dun sa taong yun. And may naringgan ka na ganito naman yung style niya. Ayaw mo na kagad, i-reject mo na kagad, Oo. mas magaling si ganito, si ganyan. Huwag mong ilimit yung sarili mo sa ganun kasi parang sinasarado mo yung opportunity eh. Yung iba pang mga style. Shoot lang ng shoot and hindi lang sa style. Yung halimbawa, magkaroon kayo ng bad experience on certain equipment, certain brands, certain supplier, may nabilan kayong ganito tapos parang nagkaroon kayo ng bad experience sa kanya tapos ayaw mo nang ituloy yung photography. Sana wag ganon. Wag ganon. Kasi marami akong hindi naman marami. May mga
tao kong nakilalang gano'n na, nakahawak sila ng camera, ganito, ganyan, tapos hindi nila nagustuhan, tapos ayaw na nila. Kakatakot parang uulan na. Parang uulan. Parang ulan Okay, so guys, maraming salamat sa ating magandang panahon. Medyo madilim na sa harapan Pwede to namin. ipan mo dun mamaya. Ipan mo Pagtapos, habang nagsasalita pa tayo. Para makita nila yung para makita nila yung view natin. dito. Dito maganda pa kahit paano eh. Dito madilim namin. Papasok na sa amin yung ulap. Ngayon, tingnan natin. Pero Ang daldal ko, no? Sorry maraming salamat sa iyo. Hey. Thank you din. Actually, mas madaldal ako sa iyo. Ayan, umula. Maraming salamat, guys. See you next sa susunod. Scroll down na lang everything. Oo. Pumapatak na yung ulan. Kami hayao na. Bye-bye, guys. Say it. Bye-bye guys. Thank you.